So, let's start. Ayan, as a leader, as a minister of the word, spiritual preparation. Then, let's read yung Acts 6:4. 1, 2, ready, go. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Another version, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Next version, samantala, iuukol lang naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Ayan, ako po ganyan po ako mag-intindi o mag-aral ng Word of God. Kinukuha ko yung iba't ibang version para mas maintindihan ko. Sabi dyan, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Okay. Sa Tagalog version, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili. Doon sa isang version, iuukol naman namin ang aming panahon. Okay? Sa pananalangin at pangangaral. Alam nyo, anong ibig sabihin ng devote? Deboto. Anong ibig sabihin ng deboto? Kasi sabi dyan, we will devote ourselves. Iuukol. Diba? Ano pa? Doon namin ilalagay ang buhay namin. Doon namin ilalagay ang panahon namin. That's devotion. Mga deboto ng doon sa Quiapo, every Friday, meron silang suot na kulay maroon at talagang pumupunta sila doon, kinukumpleto nila ang mga nobena nila, devoted sila. O hindi lang yun. Halimbawa, merong mga ang daming pumupunta dito mga foreigner na nagko-concert like BTS and the Coldplay. Naman ako doon, talagang pinupunta, dinadayo. Maging si Presidente, dinayo ang Coldplay. Wow, what a devotion, Parang si President, parang hindi siya naiyak na ipakita niya na tagahanga siya doon. No. Okay, so, tayo, saan tayo devoted? Ang daming tao ngayon devoted sa social media. Tama ba? Meron ba dito niyan? Yung laging hawak ang cellphone, laging FB, kung anong meron doon, at laging may ka-chat, may ka-text, parang tahimik nyo. Hindi kayo yun, Hindi kayo yan. Okay. So, alam natin ang pagiging devoted. Okay? Pero alam nyo, bilang mga senator, bilang mga leader, mga ngaral tayo dapat ilalagay natin ang ating mga sarili, sabi unang-una sa prayer. At, nandito yung end, hindi naghihiwala yung prayer at ang Word of God. Okay, alam nyo, itong nakaraang itong linggong ito, grabe yung pangungusap ng Panginoon. Halos sumisigaw na si Lord. Kanina sinabi ulit ng Panginoon, mag-pray tayo. It seems like medyo prayerless tayo. It seems like we're doing things out of our own strength. Okay, when we pray, ibig sabihin yan, tayo ay dumidepende sa Panginoon. Na talagang kailangan ko mag-pray dahil uhugot ako talaga ng lakas sa Panginoon. At ako ay devoted sa Word of God kasi doon ako humuhugot ng wisdom na kailangan ko. Amen? It's high time for us talaga na makita natin ang ating mga sarili. Kasi mga cell leader na at naintindihan ko ang Word. Kahit doon sa prophetic seminar, nung first day noon, and o sa aming kahapon, Global Leaders Meeting, yan pa rin sinasabi ng Panginoon. Mag-pray tayo. Sa Lord, hindi pa na kami nag-pray. Hindi naman siguro ganun, kundi mag-level up tayo. Kasi mag-level up na ang lahat ng gawa ng mundo at gawa ng dyablo. Amen po ba? Amen. Kasi hindi natin namamalayan kasi, na tayo naman parang okay lang naman, pero alam niyo yung atake sa atin, yung mga dulot ng para ialis tayo sa Panginoon, hindi natin napapansin. Okay?
let prayer and the Word of God, doon natin dapat makita ang mga sarili natin na inilalagay natin ang ating mga buhay at oras. Okay, dito sa church, ang dami natin ginagawa. Ano? Dami talaga. Alam nyo, parang hindi naman sa nire-review. Tinatama tayo ng Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin, mag-pray muna tayo. Makinig muna tayo sa Panginoon. Hindi tayo mahirapan. No? Medyo namimili na tayo. Namimili na talaga tayo. Okay? So, mga kapatid ko, kasi kapag na-devote natin ang sarili natin sa prayer, sa Word of God, alam nyo, madali na ang lahat. At saka hindi ka mayabang. Wala, nagawa mo yung part mo, ikaw ay nag-minister, naging successful ka. What I mean, ang ganda ng ending nito eh. Yung alam mo yun, nakapag-share ka sa cell member mo o dito sa pulpito na alam mong na-revive sila, alam mong very anointed yung word mo, ang word na binibigay ng Panginoon. Ginamit ka ng verse so mighty dahil unang-una may ginawa ka. Devoted ka sa prayer at saka sa Word of God. Alam niyo kaya pwede kang magyabang kapag ginawa mo sa sarili mong kakayanan. Hindi naman mapipigilan. Diyos, Calvin, siyempre sabihin mo ay. No, naibubulsa natin yung glory. Pero ako po, naranasan mo na yung talaga. Ay, wala. Hindi ako makapagmalaki. Sabihin na, Lord, thank you. Talaga ba, Lord? It's God ang kumilos, no? Ginamit lang talaga tayo. Amen po ba? So that's very important. Yun ang pinaka-foundation ng ating lesson ngayon. Okay, talaga po hindi pwedeng hindi tayo nagde-devotion. Okay? O nag-aaral o nag-pray. Okay, next. Nung last Sunday ay sinabi na sa atin, nalagyan natin, the ministry of the word simply means serving people with God's word. So yung katabi mo, pinipili na ni Lord na maglingkod na para i-serve ang word of God. Okay? Hindi ka lang mag-usher, hindi ka lang mag-media. Isa-serve mo ang word of God. Okay ba? Diba? Ano naman yan? What a privilege. Mapili ka. Tignan mo yung katabi mo, pinili yan. O yung sabi ng iba, ay maniwala eh, no? Ako, parang hindi naman. Parang gano'n. Pero wala akong magagawa. Pinili ka. Okay, then, there are two principal characters in the ministry of the Word. Dalawang tauhan, character. Ano-ano yan? Sino nakakaalala? Ng characters in the ministry of the Word. Sino nakakaalala? Isang linggo lang yan eh. Siguro nakatulog lang ka. Ayan. The speaker or the messenger. And the message itself. The Word. Alam niyo ba? Si Jesus yung Word. No? So, it's the messenger and Jesus. Si Jesus ang ipipresent mo. Okay? Speaker ka, ang ipipresent mo si Jesus. Ganda, no? May dalawang tauhan whenever we are in the ministry of the Word of God. Okay. Ang susunod nating slide. Ayan. Bago yan, okay? Ayan. Mayroong difference. May difference ang Old Testament at New Testament ministers. May pagkakaiba. Nung Old Testament, ang ginagamit ng Diyos para magsalita ng kanyang, para sabihin o ipahayag ang mga salita ng Diyos ay mga propeta. Tatandaan nyo? Sino kakilala niyo propeta? Samuel, Elijah, Elisha, Moses, Malachi, okay, Joel, Jonah, okay, Jeremiah, Isaiah. O diba ang dami nila, no? Esther. Si Esther parang hindi siya prophet, no? Nehemiah. Governor. Para mag-aral. Ezekiel, yeah. Okay. So, diba, parang
Oo nga na na-realize ko, ba't napakaraming prophet kasi sila yung minister of the word noon. Sila ang specific na nagsasalita ng word of God. The Holy Spirit takes full control of that prophet, okay, of that minister, at ibinubuhos yung pure message ng Panginoon. Nakakaka nga, kahit nga si Saul, yung King Saul, di ba, nag-prophesy siya no? Then, kasi, nagpahayag sa kanya, nag-reveal ang Lord ng pure message of God, na, sa totoo lang, ito ay separate sa kanyang personality. Okay, naintindihan niyo ba yun? Basta pinili lang siya ng Lord na gusto, ayan, binigyan kita ng revelation, pakisabi na lang yan siya. At mas sinasabi nila yan, no? Si Jonah nga, ayaw niya nga sabihin Nagagaling nga siya Diba? Tumakbo nga siya kasi parang, ayoko nga sabihin niya na mag-repent ang mga taga-Ninive, galit kasi siya doon sa mga tao yun. Pero, in a way, diba? Wala, nasabi niya din after some time, no? Pero, sabi niya nung nakapag-prophesy na siya, sabi ko na nga, kaya nagagalit siya. Bumalik siya sa niya talaga na, di ba? Binigyan siya ng word ng Lord, sinabi niya, pero kakaiba yun doon sa kanyang personality. Okay? The messenger is God's mouthpiece. But after he delivers the message, the messenger, specifically the prophet, he returns to his normal condition. Okay? For a time lang, habang nagpo-prophesy siya, isasabi niya, sinasabi ng Panginoon. Pero, pagkatapos nun, balik na naman siya sa dati niyang kung sino siya. Okay? Sa New Testament. Sa New Testament, kasama na tayo dyan. Okay? Nag-iba na. Okay? Tayo ay ginagamit ng Diyos as we are. Kung sino tayo. May kanya-kanya talaga tayo. Hindi tayo pwedeng gaya-gaya lang. Diba, no? Though, mapapansin niyo po na, halimbawa si Eddie Villanueva, di ba kung magsalita yan, talagang, mapapansin niyo lahat ng mga kasunod niya, parang sila magsalita, yung the way, the tone, and everything, So, God uses us the way we are. Okay? And then, yun nga lang, pag ginamit na tayo ng Panginoon, mahalaga na tayo ay transform muna ng word ng Lord bago tayo gamitin, maging mensahero ng word na yun. Intindihan ba natin? Nag-iba na, Hindi pwede yung katulad ng Old Testament. Okay? The messenger's feeling, thoughts, and ideas must undergo change. Kailangan may transformation muna tayo. Okay? Bago tayo, may transformation tayo para yung sinasabi natin, alam natin. We are conformed doon sa word na yon. Hindi tayo pwedeng magsalita dito na hindi ka naman bilib na bilib doon sa sinasabi mo. Okay? Kaya mo yan sinasabi, pinapaniwalaan mo yan at ginagawa mo yan. Okay, so kakaiba sa Old Testament Kaya I believe lahat po tayo dito ay tinatransform ng Panginoon from glory to glory. Amen. May perfect na ba? Wala pa, Malapit na. Sabihin mo, malapit na. Malapit na. Oo, pero huwag tayo magsasabi, hindi ako perfect. Di naman tayo perfect, di ba? Ayoko na may nagsasabi tayo, gano'n. Pwede natin sabihin, pina-perfect pa tayo. Malapit na. Malapit na tayo mag-perfect. Amen po ba? Ayan, okay. At least, positive yun, di ba? Kasi malapit na, hindi naman tayo perfect. O nasa na mo doon? Di ba? Para walang ginawa si Lord. Di ba? Okay. So, ayan. Kaya nga, mahalaga na alam natin ang spiritual preparation. Paano mangyayari ba yun? Na, ayun nga, mababago tayo, we will be transformed, our feelings, our thoughts, our ideas, ay kukonform na rin sa word ng Lord. Importante yun, Okay, spiritual preparation ng isang messenger ng Panginoon. Ulit, ang messengers are just instruments. Okay, instrumento. Then, binigyan
Binibigyan tayo ng Diyos ng authority. Sabi niyo, authority. Authority. Oo, magsalita kayo kasi nahantok na kayo, di ba? Kasi ang dami niyong nakain. Okay. Sabi niyo, authority. Oo, binigyan tayo ng authority ng Diyos para dalhin ang kanyang mensahe. Okay? Dahil, at wala tayo karapatan. Sabi niyo, karapatan. Karapatan. Na baguhin ang mensahe. Sino dito nakakita na ng postman? Ang tawag sa Tagalog niya, postman? Kartero. Kartero. Na, lahat ba tayo alam ng kartero? Oo. Ano sila? Ang kartero ay? Messenger. Taga-deliver ng mga sulat. Okay. Yung sulat, hindi nila pwedeng pakialaman. I-deliver lang nilang ganon. Hindi nila pwedeng yun. Diba? Buksan o i-distort ang message o Lord. Diba? Hindi natin kailangan i-alter o i-change ang content ng ating message. Okay? So, magsimula na tayo maghanda. Paano ba mangyayari yan? Number 1, baka umayaw na kayo. Kasi may brokenness. Sumunod, may discipline. At ang pangatlo, prayer. Mag-messenger ko ba kayo? Mahirap to. Ha? Okay? Brokenness. Alam niyo ba yung brokenness? Ha? Ayan yan. Tutulugin muna tayo. Okay? So, handa na ba tayo dyan? Brokenness. As a minister of the word, God does not set aside our feelings, thoughts, and personality. Hindi naman niya binabaliwala yung kung ano yung nasa thoughts natin or feelings natin and personality. Pero, tinatransform niya yan. Okay? Tinatransform niya yan para it will conform doon sa bilang isang minister of the Word of God. Okay? Dati si General, yo! Yun ang kanyang mga gawi no? Diba? Diba? Tinatransform na siya ng Lord. Kaya nung nag-share siya ng word, sabi ko, ay, salamat, wala akong narinig na yo. No? Kasi gano'n siya diba? Gano'n ang ano niya So, praise the Lord. Natatransform siya ng word ng Lord. Kasi mahalaga na nakakonform na tayo doon sa standard ng word. Okay? O, meron ba ditong nagpipreach ng, hep, hep, hooray! Di ba si lang nagpipreach noon? Sino yun? Si Billy. Oo, yun ang kanyang preaching. O, hindi tayo nagpipreach ng gano'n. Wala yung sa verse. Ano bang verse yun? Di ba lagi mo yung tinatanong, anong verse yan? Kasi yun lang talaga yung karapatan natin bilang mga messenger, i-share kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Okay. Paano ba nagtatransform ang Panginoon? Paano tayo nagkakaroon ng confirmation? Nako-confirm tayo through brokenness. Okay? Sabi po ng Word of God, John 12:24, pakatandaan nyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang buti ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. So, ang sakit naman mamatay. Ayan. Handa na ba kayo mamatay? Okay, sabi na John 12, yung trigo, hindi talaga siya mananatiling, hindi siya mamumunga kung hindi siya mamamatay. Okay? Ayan. Itong trigo, isang seed. No? Nalimutan ko, magdadala sana ako ng munggo seed para maramdaman nyo. Siyempre, lahat naman kayo nakahawak na ng munggo. No? Pag hinahawakan natin siya, parang bato lang naman din siya. No? Pero without a doubt, may buhay sa loob noon. Diba? At kailangan niya lang talagang ma-expose sa tamang environment sa lupa, mainitan siya, mainit siya, magkaroon ng tubig para bumukas siya, mag-break siya. At dahil na-break siya, doon lumalabas ang buhay hanggang siya ay mamumunga na. Okay? Kailangan inililibing muna, ibinabaon. Okay? At tapos iinisin siya doon sa ilalim ng lupa ng
yung heat, yung temperature doon, tapos kailangan niya din ng tubig, makalangkap siya ng tubig, di ba? So, ganun po, are you willing to be broken? Okay? Life is in the grain of palay o ng wheat, ng trigo, pero merong hard shell. Meron siyang shell. Okay? Di ba yung palay? Di ba nakakita na tayong palay na may ipa? May ipa siya. At yun po ay medyo matigas at kailangan ma-break mo na yun para mag-split open yun para mag-sprout at mag-grow yung life na nasa loob. Amen po? So, sinasabi niyan tayo pala kailangan mamatay muna. Okay, meron pang isang dyan eh. Illustration, ayan. The hard shell must be broken. There is life inside ng isang grain. Tapos pag na-break siya, lumalabas talaga yung buhay. Ano naman ang ano niya, no? Relasyon sa pagiging messenger. Diba? Okay? Kasi, ang tao, ikaw yan. Ikaw yan eh. Ayan. Man is a spirit. Spirit being tayo. Okay? Siya ay may kaluluwa. Soul. And he lives in physical body. Okay. Halimbawa, si Dilay, medyo malaki ng konti ang kanyang body. Si Jessie, maliit. Okay. O, halos tayo, pare-parang mga ng ano dito Wala kasi ang Mars. Okay. So, naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? Body, the outermost man. At nandyan yung diyan ka nakakita, nakakaamoy, taste, nakakapaglasa, at nakakapakinig, at nakaka-touch. Okay. So, yun ang ng part ng body, outermost man. Ayan, baka sabihin natin, ang pogi naman ni Jay. Outermost man. Okay. Then, ang sunod, tayo ay may soul. Ayan, soul. Ang soul naman natin, ito yung outer man. Isa outermost, kitang-kita. Yung outer man, siya naman yung soul na kung saan andyan yung will natin, andyan yung emotion natin, andyan yung mind natin, and andyan yung sinasabing self. Ako lang ito, sinasabi natin. Kung saan doon tayo nagpapasya, doon tayo nakakaramdam, doon tayo nag-iisip. Yon ang kaluluwa, yun ang soul. Pero, mga kapatid ko, itong spirit, iyan talaga ang inner man. Yan yung talagang totoong ikaw. Okay? Nung tayo ay nilikha ng Panginoon, spirit being tayo na binigyan ng kaluluwa at ng katawan. Okay, in that part, the inner man, it is God's spirit or God. Diyan tayo nagiging conscious sa God. Okay? Diyan natin, diyan tayo nakaka-relate sa Panginoon. Okay? At nung na-born again tayo, yan po yung nabuhay muli. Yung spirit natin. Okay? Siya yung na-born again. So, yung soul, hindi pa. Okay? At yung body, sumusunod na lang yan doon sa nangyari sa spirit at sa soul. Okay? So, why we are studying that? Okay? Dahil ang original design ng Panginoon na ang man's spirit, yung pinaka-ako, the man's spirit is to be his home. Doon siya titira. Kaya nga lang, nung umpisa, okay naman, the original plan. Not until nung siya nagkasala ang tao. Tayo ay namatay. Namatay yung spirit natin. Kaya mga walking zombie na lang talaga tayo. Okay? No? Buhay pa yung katawan eh. Buhay pa yung kaluluwa. Buhay na buhay ang kaluluwa. Bakit? Pakialam ko sa inyo, itong gusto kong gawin. Kahit na anong sabihin ninyo, ginagawa natin kung ano lang yung gusto natin. The self-will. Okay, yun po yung nandoon sa ano. Kung ano yung nararamdaman, kung ano yung nag-isip, kung ano yung... Doon tayo nag-react. No? Si ako. Okay, nasaktan mo ako. Ganyan ka pala, ha?
Yan, ano tayo, yung gano'n, nagre-retaliate tayo kasi naramdaman ko yun eh. Okay? So, the spirit of man is supposed to be the home or the dwelling place of God. Okay? The Holy Spirit is making union with the human spirit na kapag nakapasok ang Holy Spirit, nakapag-connect sa atin, i-go-govern ng ating spirit ang ating mga soul. Halimbawa, na-offend ka. Eh dahil ang nag-go-govern na sa iyo ay ang spirit ng Diyos, sasabi mo, ay, sige lang Lord, magpapatawad ako. Pero kung ang malakas sa atin ay ang ating soul, yung carnal, no? Ba't ako magpapatawad? Sinaktan niya ako. Diba? Kaya yung ito namang ating katawan, the outermost part, susunod lang yan. Eh di, sampalin mo. Diba yung ganon? Ganon yun eh. Kaya napakahalaga po talaga na makapanumbalik talaga tayo doon sa ang spirit natin ang namamahala sa ating soul and the body. Ang body lang naman ang nagmamanifest kung anong meron sa loob. Okay? So, nung hindi pa tayo born again, patay pa yung spirit natin. Di ba hindi nga natin naintindihan ng Bible? Kahit anong pilit. Ipatay kasi yung spirit eh. Ang word ng Lord, spirit yan. Okay? And, usually ang soul natin, kumikilo siya ng independent. Hindi nakikinig sa spirit. Okay? Diba? Body-body nga sila ng body. Sila magkakampi. O ano yung naramdaman, ano ng body. Okay? The soul, instead of functioning independently, must become the organ or vessel for the spirit. Kailangan yung soul na yan ay makamper. Okay? Mahalaga na ma-destroy natin yung independency ng soul. Kasi saan tayo dadalhin yan? Okay? Halimbawa, kanina nag-announce ako, fasting! Magpa-fasting tayo! Sabi ba? Yay! Ha? No? Kasi, marinig lang yung word na fasting, ayaw na yan ng ating ng body at ng ating soul. Uy, gutom ka na naman. Uy, diba? Ayaw yan. Eh, ang fasting sa spirit yan eh. Okay, kaya mo gagawin, talagang gusto mong palakasin ang ang sarili mo eh, no? So, kailangan ng soul, the outer man must be broken. Okay? Be mastered and be renewed para magamit siya for the spirit to use. Okay? The soul must be smitten and the soul has to be smitten a fatal blow by the death of Christ as to its strength and government. Intindihan natin kung lahat. Galing tayo dito na ang namumuhay sa atin kung ano yung gusto natin, self-will. Diba? Si General, lahat na ginawa. O ano yung hilig ng laban. No? Lahat na, hindi na naman control yun eh. Bakit pa? Pero, mapapatunayan natin talaga na may espiritu siya, napagod eh. Parang, mas naintindihan ko talaga po na ang isang tao hindi yan masasatisfy hanggat hindi niya na-encounter ang pagmamahal ng Diyos in the spirit. Amen? Yung pala yung kulang sa atin. Kaya napakaraming orphans ngayon kasi nga, hindi pa nila naintindihan o naramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Hindi pa na-share sa kanila. Pero sa atin, may na-share na, no? May nag-share na sa atin, di ba? Mahal na natin ang Panginoon at nagbabago na tayo, di ba? Praise God. Okay. So, what should dictate us now is our resurrected spirit. Alam nyo, ako po bilang isang mananampalataya, nung nagsimula ako, wala naman akong gusto, hindi ko nga, sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman ginusto maging pastor. Gusto ko na maglingkod, masaya ako, nag-worship lead ako, nagsasel lead ako. Lumago lang ako na lumago doon sa kasiyahan. Pero ang daming problema. Lalo na naging pastor ako, Diyos ko po, paano ba ito? Parang, alam niyo yun,
ang daming nagpe-persecute, ang daming tao niya, ang daming magsasabi ng kung ano sa'yo, lalo pag hindi ko gusto Imagine, magkakasama kami ng Pastor Manny. Si Pastor Manny is very likable yan. Ano siya ng tao? Ako hindi. Ako, medyo mahigpit ako. Iba kasi ang personality. Kaya nung umalis si Pastor Manny, nandito ako ang pumalit, ang hirap pa. Kino-compare ka. Hindi naman ako magaling. Ang galing-galing. Sa totoo naman ito ngayon, praise the Lord. Ang galing-galing ni Pastor Manny talaga. What a gift from the Lord. Ina-acknowledge ko yan. Sabi ko, Lord, talaga, thank you, Lord. Walang kakupas-kupas yung kapatid na ito sa kanyang pag-share. 37 years na po kami nagkakasama. Ang dami na rin po namin pinagdaanan. Brokenness. Isa nag-aaway. Alam niyo yun, maraming problema ang dumating sa pamilya. Pero praise God, alam niyo yun, that's brokenness. Ang daming breakings, no? Pero sa biyaya ng Lord, alam niyo, lagi nandito ako. Every Sunday. Kahit alam mo yung nangyayari sa buhay ko, nakanuhod ako. Mukhang kawawa na ako, pero hindi pa rin ako tumigil kasi wala naman akong ibang pupuntahan. No? That's time of breaking in my life. Pwede nang sabihin ko, no, Lord, nagkaroon kami ng problema sa kapitbahay. Binibigyan ko ng pagkain kapitbahay. Binibigyan ko ng trabaho, nagpapatahi ako. Mabait kami doon sa kanila. Bakit? Pwede ko na sabihin kay Lord ang lahat-lahat. Ayoko na, Lord, ganyan ka pala and everything. Pero, alam niyo, that's just breaking from the Lord. Kinailangan ko talagang magpakumbaba at patuloy pa rin sumunod sa Panginoon. Kahit napakasakit nung nararamdaman. Kahit napakahirap na ng mga bagay-bagay. Tumira kami sa church. No, umalis kami sa bahay namin. Dito, isang taon ata kami. Hirap ata dito, Dito kami nagsasampay ng damit namin. Naglalaba. Sobrang hirap yung inabot namin sa family. Alam niyo po yun, there are so many breakings. At salamat sa Lord, no? Kapag tiyagay, biyaya ng Lord, no? Ito naman Ito na kami. Ang dami. Yung palang mga trials and testings, corrections, that's breakings. Tatagal ka? JM? Si JM, matindi ang breakings yan. Pero wow, lumabas ang buhay. Diba? Magpapatawad pa rin ako. Pwede hindi siya magpatawad. Sobra. Diba? Pero, that's breakings. A little later, mensahe na yan niya. Siya lang ang pwedeng magdala niyan kasi naranasan niya. Okay? Kaya nga pala, ang trials and testings are our friends. They mature us. Susunod ka pa ba sa Lord? Sabi ba naman sa akin, meron bang ganyan pastor, naghihirap? Bumaba ka na. During that time talaga po na ang dami namin problema. Talagang makikita niyo naman talaga sa akin ng depression, isang Sunday na si Tatay Benyo, ang speaker, nakita niya ako nandun, kitang-kita niya iba ng mukha ko, pinagbakasyon niya ako, sige, magano ka muna. Kitang-kita niya I have been through a lot. Brokenness. Kaya pag kinokore kayo, huwag kayong magdamdam. Magtiwala lang kayo. Kung may dinadaanan, Lord, anong gagawin ko? Napakasakit, napakahirap, napahiya ako, and everything na. Pero, that's brokenness. Alam niyo po sa Qatar, di ba, ang tinuturo naman natin doon, tinuturo dito. Di pa ulit-ulit naman tayo dito. Malay ko ba namang mangyayari yun? 2016, tinawag yung mga tapos hindi pa ako makapanak. Ang mga kasama ko, elder, bishop. Sabi ko, Diyos ko po, Lord, magpagdaan dito ako. Hindi ko maano yun, no? Ayoko na parang ganon. And yet, long story, gagawin natin short. Nakarating ako ng Qatar. Bakit? Kasi yung mga messages ay yung mga lesson natin dito, at tuwang-tuwa, masayang-masaya yung mga dumadalo mga OFW doon kasi may life yung patotoo. Yung
yung sinasabi mo, yung tinuturo mo, totoo sa'yo. Yun ang kinatutuwa nila doon. Kaya hanggang ngayon merong TNA. No, yung mga iniwan na natin doon hanggang, hanggang batch 8 ako noon, hanggang batch 13. No? Kasi nga, di ba, nag-pandemic na sila na lang nandun. Natuto na sila. Pero, hindi nila magbitawan kasi talagang sobrang na-bless sila. Parang, nakakaano lang talaga, what a privilege. Kaya kayo, kung yung sayamin, yung ganitong training, o ulit na naman ba? Yan naman ba sasabihin? Parang gano'n, Ay, isang araw, pag nilakaran mo yan, isang araw tatayo ka rin eh. Baka nga sa Amerika ka pa nga eh. Hindi natin alam. Yun ang na-realize ko. Paulit-ulit lang tayo sa so 1, so 2, so 3. Kasi yun ang pinapagawa ng Lord. Yun pala, may pagdadala sa iyo ang Panginoon. Amen mo ba? That's brokenness. Amen po. Kaya walang sayang yung pag-upo mo. Kung ang puso mo talaga ay naghahanap sa Panginoon. Meron kang istorya na ginagawa ngayon. Amen? Amen. Hallelujah. So, hindi lang knowledge ang ibibigay, kundi experiential knowledge. Na experience. Okay? So, mahalaga ang brokenness. Anyone who serves God will discover sooner or later that the great hindrance to His work is not others, but Himself. No? Minsan marami tayong tinuturo, bakit hindi ka sarili mo. His soul cannot submit to the Spirit's control, thus rendering you incapable of obeying God's command. Bakit yung iba sabi, hindi makasunod sa sinasabi ng Panginoon? Huwag ka nang uminom. Huwag ka nang manigarilyo. No? Sa akin, para sa akin nga, kunyari lang. Abay, nahuhuli na, ninigarilyo pa. Ganon. Tapos nung huwag ka muna kasi pinatigil mo na sa pag-a-usher. Kasi nga meron pang ganon eh. Hindi tayo pwedeng nagkakamay-kamay dyan, tapos may ginagawa pa. Makikita yan. Okay? So, kaya nga po tayo nasa server para mag-ingatan. Para masabi, ito yung nagiging problema ko, namad ko, hindi ako nagpo-quiet time, napapabargada ako, nagpo-porno ako. Diba? Hindi tayo church lang na parang sige-sige lang. Okay? Lagi natin tinuturo, pag may secret ka, ingatan mo yan. Mapupunyag yan eh. Ingatan mong dapat mabuti yan ang secret mo. Whether you will like it or not, makikita, mabubunyag ang secret. Okay? So, yung ating kaluluwa, the outer man, at ang dapat yan ay maging in harmony sa ating spirit. Okay? Kapag unbroken tayo, okay? Mahihirapan tayo na sundin ang salita ng Diyos. JM, ang hirap ng ginawa mo. Ang hirap ng ginawa ni JM, pero ginawa niya. Diba? O lahat tayo, huwag kayong mag-alala, ha? Hindi lang si JM yan. We will all have our time and experience para tayo ay i-break ng Panginoon. Okay? Hindi lang si JM yan, hindi lang ako yan. Okay? Si Jenner, i-break ka pa ni Lord. Hindi ni Leilani, ni Lord. Okay? Kasi kung merong talaga, may calling ka sa Panginoon, i-pray ka talaga ng Lord. Kasi palalabasin talaga yung yung buhay ni Kristo. Si Christ yung ginawa mo, Christ likeness. Ba, pinag-pray mo pa, ha? Dapat yung sinapak mo. Sa natural, sasapakin mo na lang. Sa natural yun. Diba? Pero, diba, si Jesus hindi mananapak. Lagi magpapatawa. Amen? No? So, praise God. Kaya, get ready, be prepared. The breakings is coming. Okay lang yun. Okay lang yun. Ha? So, praise God.
One basic dealing which can enable man to be useful before God is brokenness. Kasi meron kang makukwento. Okay? Yung kwento mo, lagi sa go, Jen, dapat may patuturo kang sasabihin dyan. Patutoo. Yung ikaw talaga yun. Ang dali mo sabihin pag ikaw yun no? Okay. So, that's brokenness. Sino dito ang magpapabreak yan, Lord, para maging messenger siya ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord. Ang baba niyo dito. Okay. Whether you're preaching sa small group, si Lord hindi tumitingin sa laki o sa liit. Tumitingin sa brokenness mo. Okay? Okay, next is discipline. Ayan. Sino dito ang gustong madisiplina? Uy, maniwala naman. Mahirap yan. Sabi nga ng Hebrews 12:6, endure hardship. Tayo ba na natin yan? Let's read 1, 2, ready, go. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niya anak. Isipin niyo lahat ng hirap tulad sa pagtuwid ng kasama dahil ito'y nagpapakilala kayo'y pinagpagkat ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng anak? Kung ang pagdidisiplina ng ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, hindi kayo mga anak sa labas. Ayan. Disiplina. Napakahirap gawin ng disiplina. Pagkain lang Diba? Alam mo namang ano yan. Okay, bawal. Pero ang sarap naman kasi. Diba? Ako, natatsa ko, ay, ito pala ako. Parang nakikilala ko sa sarili ko. Lalo sa harap ng pagkasabi, hindi ako kakain talaga. Pero nung nakita ko, bigla ako napakain. Parang ano nga, sabi ko ba, Lord, sa mga pagpapasing natin, mas nakilala ko yung sarili ko. Sabi ko, ay, hindi na pala ang disiplina. Diba? O alam mo nang dapat hindi ka nagpupuyat. Pero puyat ka ng puyat. Mali ba naman sa nagtatrabaho Pero yung mga kabataan ba, na walang kapararahan lang, o napatawan naman sa Judelico ba yun? Okay, if we would be like the messenger of the Word of God, then discipline ourselves. Disiplina sa pagbabasa ng Bible, disiplina sa pananalangin, disiplina sa pagsunod sa Panginoon, disiplina sa pagsasubmit. Okay? Lahat ng ginagawa natin may consequence. Kaya siguraduhin natin disiplina, maayos, kasi maayos ang magiging resulta niyan. Okay? So, di ba sabi, may pagtitiis, pinapalo, okay? Ano yan? Dinidisiplina dahil anak. Amen? Kinokorek, yan ang ibig din sabihin niya. We must be willing to be disciplined by the Lord. Okay? And we must also learn how to discipline ourselves. Itong mga ginagawa natin sa training, discipline to kung gagawin natin. Ngayon kung papakinggan lang natin, wala tayong disiplina talaga na mangyayari sa atin. Okay? Naintindihan ba natin yun? Yung mga tinuturo natin dito, tinatama yung mga way natin Ay, ganito pala maging isang cell leader. Ay, ganito pala. May disiplina ang cell leader. Siyempre, hindi naman natin may expect yun sa mga bagong dating sa atin. Okay? May disiplina ang mga pulis. May disiplina ang mga PMAers. May kanya-kanya disiplina. Ang mga born again, ang mga taga-JG, ano bang disiplina? Quiet time muna na. Diba? At alam natin, ang mga pinaglalaban natin yan. Hindi yan madali. Okay? At nakahalata naman kung nag-devotion. Sabi nga kanina, ayun, kasama ko sa servo, sabi niya, ano po pag, alam na po pag hindi pag-quiet tayo, magagaling po. Oo, tama yan. Tama ba? Tama po. Diba? Oo. So, napakahalaga po ng disiplina itinuturo natin dito sa church natin. Amen? Kasi lahat tayo nahalago sa Panginoon ng maayos.
Yung kayo, hindi kayo nag-aasam-asam na maging pastor. Pastor ka pala. Aba, propeta ka pala. Aba, di natin alam. Kung ano yung nag-aantay sa atin. Yung plano ng Panginoon. Amen? Okay. A disciplined, renewed mind is the best vessel of the Spirit, of the Holy Spirit, and it is able to translate the revelation accordingly sa Philippians 4:8. Diba? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are lovely, of good report, think on these things. Kasi kapag yan ang disiplina mo, yan ang iyong nasasabi. Yan ang nag-flow at nag-overflow sa iyo. Alam nyo, napakahalaga po talaga na makatanggap talaga tayo ng revelation sa Lord. Sino dito ang nakakuha na may take away kahapon? Andito ang Holy Spirit, ano? Hallelujah! Sobrang, ako first day nakasama ako dito. Sobrang na-provoke ako ng Holy Spirit. Grabe. Sumisigaw ang Holy Spirit sa akin. Mag-pray kayo. Mag-pray. Parang alam niyo, meron tayong dapat paghandaan. Ay, kaya akala mo yung prayer lang natin, parang pray lang na gano'n. Hindi. Yung talagang pagsamo talaga sa Panginoon. Mga kapatid ko, meron tayong pinaghahandaan. Ngayon na nga pag-isip sa Lord, thank you ayos pa. Iniisip ko yun ayos pa po. Walang gulo, walang problema. Parang gano'n we can never tell. Kasi sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi na maayos ang mga kalagayan. Kaya, thank you May enough reason, 1,000, 10,000 reasons to praise the Lord. Amen? Okay. Dapat natututo tayo sa ating mga trials. Trials and experience enable us to gain discipline within. Dapat may natututunan tayo sa mga naging trials natin. May natututunan ba tayo? Meron ba natutunan? Are you sure? Okay, may natutunan ka na? Jed? May natutunan ka na din, Danny? May natutunan na si Jay? Oh yeah, kita ko na yung kanyang pagpagapit. May natutunan. Si Sam? Yuel? May natutunan ka na? Joel? Ha? Ba? Top 1 ko yan. Tama ko yung sa take away. Ayun, hindi kayo nagsisend sa akin. Okay, so, there is only a true release of the Spirit in areas of our lives dealt with God. Kamusta yung, kasi iba't ibang area ng life natin. Love life. Nilidil ka ba dyan ni Lord? Kapag hindi ka pa dealt dyan, hindi ka pa malaya dyan, meron ka pang inilalapang gusto mo. Diba? Dealt ka na ba ng Lord sa finances mo? Nagtatize and offering ka na ba? Okay ka na ba dyan? Hindi ka na nahihirapan o nangihinayang sa pagbibigay. Kasi kapag dealt ka na dyan, broken ka na dyan, nagdidisiplina ka na dyan, ay, ang dali mo dito, mag-exhort, mga kapatid, totoo yung, diba? Yun po isang sikreto pag tayo nagdidisiplina. Nakakapag-share tayo ng malayang-malaya. Amen po? Amen. Praise God. God must deal with our feelings, thoughts, and ideas before He can release the life of Christ. Kasi ang mahalaga po, ang mailabas natin, si Christ. Kasi siya yung nakatira, ang Holy Spirit, the Spirit of Christ, nakatira na sa atin. Amen po ba? Are you aware of that? Namamahay na sa inyo Holy Spirit? Are you aware? Are you sure? Talaga ba? Napakasarap naman yan. Kung aware tayo lagi na andyan ang Holy Spirit na mamahay sa atin. Amen po ba? Praise God. So, anong spiritual preparation? Brokenness. Number 2 is
Discipline. And last is Prayer. prayer. Because the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. May nagagawa ang panalangin. Sabi ko, Lord, mahalaga pala ngayon talaga na mag-exhort kami. Lord, tulungan niyo po kami. Yung pinag-usapan na namin sa LPC na talagang i-rally ang buong church na manalangin pa ng level up. Unahin, i-prioritize kasi the effective, fervent prayer of a righteous man ang tindi ng nagagawa. Avails much. Kaya, ayun po, itataas po natin yung ating, level. Yung ating commitment sa prayer. Okay? Prayer brings us closer to Jesus. Mahalaga. If you are to be a messenger of Christ, ay maging close kayo ni Jesus para ibubulong niya sa inyo. Ano kayo gusto mo sabihin mo? Sino pa dito ang hanggang ngayon paano ba yun? Paano ba yung nakakarinig ka kay Lord? Meron pa bang ganun sa atin? Okay lang yung kung meron pa ha, pero natural na bilang isang Kristiyano o mananampalataya ay close na tayo kay Lord para marinig natin ang sinasabi mo. Amen. Nagsasalita si Lord. Amen. Actually, ang Holy Spirit, talkative daw. Talkative. Gusto niya kausap tayo. Pinakausap niyo ba siya? Sabi niyo nandiyan siya nang mamahay sa atin. Pinakausap niyo ba? O tama kumawa naman ng Holy Spirit. I-stab natin. Pero yung ating ibang mga friends, gano'n naman tayo. That I pray, makikilala pa natin ang Holy Spirit. Okay? The more we know Christ, the more we will have a revelation of His words. Each time we minister, we need to receive a special revelation from God for that specific occasion. Okay? Continuous revelation brought about continual ministry. Okay? And we must not depend the revelations of the past. Kasi lagi may bago sasabihin. Kahit yung sabihin natin James 5:16 ulit, may bagong revelation. Kanina nga tuwag-tawa ako sa Panginoon doon sa sinishare ni Pastor. Sabi ko, yung pala yun. Lift up your eyes. Prayer pala yun. Ay, ganda, no? Sabi ko, ganda, no? Yung pala yun. No? So, nakakatawa ang pag nakakatanggap tayo ng revelation, there is life eh. There is life. At tinuturo ko nga sa inyo, no, kapag tayo nagbabasa ng Bible, dapat nag-react tayo sa word niya. Lord, talaga ba? Ano talaga ba, Lord? Magbihira naman. Ang sarap makipag-usap sa Panginoon. Sino dito nag-enjoy ng Bible reading niya? Di ba, no? Ituro niyo yan sa mga ano nyo. Pag nanamang po yung mga andal nyo, pinagbabasa. Okay. We need fresh revelation from the Lord every time we minister to truly give life to others. And it is only through worship and prayer that we receive it. Mahalaga po talaga na we worship the Lord every day, bilang sa church, no? Kasi nagpe-pave ng way talaga yun sa presence ng Panginoon. Sino dito kumawin sa Panginoon araw-araw? Talaga ba? Sabay-sabay tayo? Wow, thank you, Lord. Then, God's revelation usually comes as we are in close communion with God. Intimacy. Sabihin niyo, intimacy. Intimacy. Di ba yung mga mag-best friend? Okay. Bulungan ang bulungan niya. Diba no? Hindi nga matapos-tapos ang kwentuhan eh. At saka alam mo talaga yung tingin pala niya, alam mo na, intimate eh. No? O yung mga magkakasintahan dyan. Okay. So, tayong lahat must have an established prayer life. Mga kapatid ko, mahirap po. Yung personal prayer life, mahirap po. Tama ba? Laging mo ipaglalaban eh. Kasi laging may kumokontra, laging merong distraction, laging... Tama ba? Mga kapatid, yun ang totoo talaga. Okay? Prayer. Let's have established time of prayer. Okay?
if we are to receive revelation, alam niyo, nakakatuwa kapag nakakausap tayo ng Panginoon. At maniwala kayo sa hindi, God uses ordinary people. At ginagawa niya super ordinary, above ordinary. Okay, kasi we have this supernatural God. Okay? So, what we're saying is, let's continuously die into our sin. Kasi kung tayo lang, di ba, mas masarap atang kumain, maglaboy, magchika, mag-chat, mag-FB, and everything, magtrabaho na lang. Hindi naman masama din sana, pero kung hindi naman, nawawala naman sa eksena ang Panginoon tayo. Diba? At saka, ikaw being here in this class, you're special. Hindi ka regular. Special ka. Ayan, ganoon ka, tinitingnan ng Panginoon, kayang-kaya mo na mag-lead ng mga tao. Okay? So, hindi na tayo pumapayag, no, na hindi tayo makakapag-handle o makakatulong sa iba. Kasi yung pagiging sa leader, tumutulong ka eh. Lumago sila eh. Diba? No? Punta, gwapong-gwapo na. Hindi naman kayo na sa okay. At siya po ngayon ay nasa kasimbayanan na at tinatapat sa mga kapagkaan. Diba? Dati hindi pa marunong mag-gitar-gitara yan, pero tsaga-tsaga lang kami, kanta kami, tsaga-gitara, ganyan. Pero ngayon, nag-usay niya ng mag-gitara. Kaya siya nagsimula, alam mo yung mga kapatid ko, broken siya sa amin eh. Puro matatanda kami, pero sumama pa rin siya sa amin eh. Hindi niya inisip na, matatanda naman, parang okay ata ako dito. Di ba, pero nakita ko yung, ayan, yung tatlong ito, pag 3 Stooges. Barangay 9, Barangay 4, di ba, no? Namimiss ko na kayo. Pero kayo na eh, kayo ng tagapagmana, di ba? Ibig sabihin na, lumalago na po talaga ang ating ano eh. No, kasi ako tinatawag na rin ako sa mas mataas. Eh, sinong ano to? Kayo na, di ba? Nasanay na kayo eh. Kasi kung napahabaan pa natin, magkakasawa na tayo. Diba? Pero excited tayo sa mga... Ako excited ako sa mga gagawin sa inyo ng Panginoon. May mga bagong bagay ba, Kuya Jun, sa buhay mo? Okay? Joel, may mga bagong pinapagawa ang Panginoon? Jen, are you excited? Lilay, may mga bagong pinapagawa ang Panginoon? Meron ka namang nahawakan? Bago na po ulit. Si Judel ay nagre-report sa akin na meron na siyang hawakan. Thank you, Lord. No? Mga kapatid, huwag tayong mawala ng mga bagong bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Okay, for my last. Ay, meron pa. Sige nga, basahin natin. Hanggang ngayon, may talagpong pa ang kanilang isip tuwing pinabasa nila ang mga aklat ni Moses. Ngunit, kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Kapag tayo ay laging nagiging intimate sa Panginoon, madalas na iniintindihan natin, wala na nakasaklob sa atin. Okay? Nakaka-excite, the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. Nagpapakilala sa atin. Amen. Ano nakakatuwa si Daddy, sabi niya, nanaginip daw siya kagabi. Siya, ang Lord ang napanaginipan niya at pinashare siya ng notes sa universe bang tawag doon? Yung mga galaxy, no? Sabi ko, talaga ba? Ako kahit kailan di ata ako nakapanaginip ng gano'n. Pinashare siya ni Lord. Kung nakakaingit ka naman. Di ba, no? I hope I have that ganyang karanasan. 2 Corinthians 4. Let's read. 1 to ready go. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy na lumalakas sa aming espiritu. Sapagkat ang mga hinihirap na dinanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi na nagdaan ng pagkakanan. At dahil sa aming mga paghihirap, may inaandang nagtipala ang Diyos para sa amin na nananalihin ang pakailanman at hindi mapapagkaya.
kapatid ko. Okay, praise the Lord. And last, na ako. Ayan, conclusion na tayo. Preaching without revelation can only edify people's mind. The words spoken will just be a doctrine without life, plain and ordinary information to the hearers. But preaching as a product of God's revelation is life and power to the hearers. Mga kapatid ko, bakit kailangan tayong broken? Bakit kailangan discipline tayo? Bakit kailangan nag-pray? Kasi ang gusto natin, makatanggap tayo ng revelation sa Panginoon. Okay? Dahil kapag may revelation sa Lord, may life! May buhay! So, huwag lang yan, bigla ka talaga ng ano eh. No? There's life and power to the hearers. Amen. Pero, pag nag-preach ka na walang revelation, oo, sabi nga, nakaka-bless. Ang ganda naman ng shinare. Okay, na-edify ang isip ng mga tao. The word spoken will just be a doctrine without life. Maraming nabibless sa word ng Lord, pero hindi naman sinusunod. Nalimutan din agad. Ayaw natin sana eh. No? A doctrine, a teaching without life, plain and ordinary information to the hearers. Parang nagbigay lang tayo ng information. Hindi naman nagkaroon na transformation. Amen. Ang salita ng Diyos, nakakapagbago ng buhay. Sinong nabago ang buhay sa atin? Diba? Kaya tayo na nakikinig, napagbago niya tayo eh, ng Word of God. Kaya nga, sa 9 ba to? 9 lessons. Sa 9 lessons na to, ayan, ano nang pagbabago ang nagawa na? Pag-uusapan natin yan para mabigyan ko na kayo ng grade. Hindi na tayo mag-tutory. No? 9 lessons. Sige, anak, ano yung mga ano nito eh? Yung materials, no? Pakikuha na lang sa table ko. Yung dalawang material. And, sabihin nyo lang, then, tanungin yung mga sarili ninyo. Well, anong mga natutunan ko dito? Ano yung gagawin ko? Kasi ang purpose ng ating course na ito ay the making of a cell leader. Pagkatapos nito, after hearing, obeying na. After obeying, cell leader na kayo. Hindi naman po kinatapos na cell leader na kayo. Narinig nyo na. Hindi. I-obey natin. Konti lang naman kayo, pwede ko kayo ma-one-on-one. No? Kasi pinag-pray ko talaga Lord, alam nyo, niloob na rin talaga ng Lord, dapat 2 meses si Ate Judith, hindi talaga siya niloob ni Lord. So, alam niyo yan, yung heart ko talaga ay, ayun nga, Lord, nag-pray nga kami ni Kuya Jay kagabi, sabi ko talaga, Jay, mag-pray tayo. Ano eh, God is very serious na talagang pagawin tayo. Amen. Seryoso ba tayo? Ginawa na Lord yung part niya. Yung part na naman. So, ayun po yung pag-pray niyo po kami ni Kuya Jay kasi pinag-isipan namin kung ano talaga yung dapat na maging basihan ng pray niyo. Kasi medyo mahirap yung mga lessons eh. Medyo, intindihan ko mo. Kaya doon na lang ako babase sa intindihan, ano nang ginagawa, ano nang pinaplano para maging safe. Amen po ba? Amen. Amen.